daan sa kaligtasan. At sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Ating pag-aralan at ating pakinggan ang mga pabalita ng ating Diyos na dakila patungkol sa ating tunay na kaligtasan. Isa na naman pong maganda at mapagpalang araw sa lahat po na tumututok at sumusubaybay ng patuloy sa ating programang Ang Daan sa Kaligtasan. Po? Sa pagkakataon pong ito mga kaibigan, mga kapatid, tayo muli ay tatalakay ng isa namang tema na kung saan magbubukas ng ating isipan sa realidad ng sitwasyon natin bilang iglesia. Po? At ang ating pag-aaral sa oras na ito ay nakatuon dito sa tatlong bagay na ito na itong marahil ay pagtatakahan natin dahil sa katunayan ito po ay published mismo o inilabas ng ating pamunuan. Subalit, kung makikita nyo po, ang nakalagay dyan ay corrupted. Ito po ay infected. Marahil magtatanong kayo sa paanong paraan, samantalang yung isa naman ay fundamental belief. Itong isa marahil ay hindi kilala ng ilan sa atin, ito pong questions on doctrines, at yung isa ay Adventist hymnal. Ano po? Ito ay ginagamit natin bilang pundasyon at gabay natin. Subalit, sa maraming kaparaanan at sa hindi alam ng karamihan, ito po ay ginamit ng kaaway upang sirain ang ating doktrina. Kaya, yan po ay pinamagatang kong Books of New Order. At ito mismo ay binabala sa atin ng ating propeta. Subalit bago po natin himayin ang topic na ito, tayo muna ay humingi ng tulong sa ating Panginoon upang tayo gabayan. Mahabagin po namin Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Sa oras po ito, Panginoon, kami lumalapit sa inyo upang humingi ng tulong, pagpapala sa aming pag-aaral na bigyan kami ng katalinuhan. Bukas na isipan sa anumang aming pag-aaralan o Diyos na maging bukas ang aming puso sa pagtanggap, mawala sa amin ang resistance o Diyos. Kung ano ang totoo, yun ang aming tanggapin, Panginoon. Tulungan po kami, O Diyos, magpalain sa matamis na pangalan ng Yesus. Kung makita niyo po mga kapatid, ito pong tatlong ito ay matagal na natin. Yung iba, ito ay nasa bookshelf natin at tinatago natin marahil. Subalit, ang katotohanan na ito po ay may dalang panganib sa ating pananampalataya. Sapagkat sinabi mismo ng ating propeta sa Selected Messages Volume 1, ang sabi dyan, "The enemy of souls has sought to bring in a supposition that a great reformation was to take place among Seventh-day Adventists, in that this reformation would consist in giving up the doctrines which stand as the pillars of our faith and engaging in a process of reorganization." So, ang kaaway ay magdadala ng supposition upang magdala sa atin ng reformation. Subalit itong reformation na ito ay pagbabago ay magdadala ng kabaguhan sa ating doktrina na kung saan ang ibang doktrina natin ay isusuko natin na itong doktrina ito ay nagtayo bilang pundasyon ng ating pananampalataya. Ano po? Sapagkat ang sabi niya sa patuloy, for this reformation to take place, what would result? The principles of truth that God in His wisdom has given to the remnant church would be discarded. So, una, ano ang maging resulta? Ang sabi dito, yung prinsipyo ng katotohanan na binigay ng Diyos sa kanyang katalinuhan sa mga nalabi ay isasantabi. Our religion will be changed. Babaguhin ang ating relihiyon. At yan ay pag-aaral natin sa mga darating pang panahon. The fundamental principles that have sustained the work of the last 50 years will be accounted as errors. Ano po? Yung pundasyon ng prinsipyo na pinanghawakan ng ating mga pioneers sa loob ng 50 years ay sasabihin nilang mali. Ano po? At ang sabi dyan, a new organization would be established and a books of new order would be written. So isa sa mga resulta nito ay magsusulat sila ng bagong-bagong aklat, bagong ayos ng mga panulat, mga aklat, mga publication na kung saan magpapakita nitong mga kamaliang ito, mga kaibigan, mga kapatid. Ano po? Ang sabi niya dyan, a new organization would be established, books of new order would be written, a system of intellectual philosophy would be introduced. Bagong filosofiya ang dadalhin sa atin ng kaaway
At ito ay sa pamamagitan mismo ng ilan sa atin. Yun po ang nakakalungkot at nakakatakot. Sapagkat itong mga bagong aklat na ito ay hindi ito isusulat ng mga taong taliwas o nasa labas ng ating pananampalataya, kundi napakatalino ng ating kaaway upang gamitin mismo ang ilan sa atin upang magsulat ng mga bagong aklat na ito upang sirain ang ating prinsipyo, mga kaibigan, mga kapatid. Ano ang panawagan sa atin? Ang sabi ng Testimonies Volume 6, "Now when the great work of judging the living is about to begin, shall we allow unsanctified ambition to take possession of the heart and lead us to neglect the education required to meet the needs of this day of peril?" Sabi niya, malapit na ang paghuhukom. Tayo ay nabubuhay ngayon sa paghuhukom. At ang paghuhukom sa mga patay, sa mga buhay, ay malapit nang dumating. Ang sabi nito, hahayaan ba natin yung mga hindi sakdal na mga ambisyon ay managana o pumasok sa ating mga puso at tayo'y kontrolin nito? Sabi niya, in every case, the great decision is to be made whether shall receive the mark of the beast or his image or the seal of the living God. Ang pagpapasya, mga kapatid, ay kailangan natin ngayon. Kaya ito po ay binubuksan natin sa ating mga kaibigan, mga kapatid, upang magkaroon tayo ng tamang pagpapasya kung saan tayo papanig. Sapagkat ang ating pagpapasya, mga kaibigan, mga kapatid, ngayon ay magsasabi ng ating destinasyon. Kung tayo nga ba, ang sabi dyan, ay tatanggap ng tatak ng hayop o tatak ng Diyos. So napakahalag, mga kapatid, ng ating pagpapasya ay may basihan tayo. Ano ba ang ating basihan ng ating pagpapasya? And now, when we are on the border of the eternal world, what can be so much value of us to be found loyal and true to the God of heaven? Ngayon na tayo ay nasa boundary na, tayo ay papasok na sa walang hanggang sanlibutan. Ang sabi dyan, mga kapatid, may hahalaga pa ba sa katotohanan na tayo ay masumpungang tapat sa ating Panginoon? Sabi dito, what is there that we should prize above His truth and His law? May ilang bagay pa ba na mas mahalaga pa kaysa katotohanan niya at kanyang kautusan? Ano po? Sabi dyan, what education can be given to the students in our school that is so necessary as knowledge of what says the Lord? Wala nang ibang katalinuhan, katotohanan, edukasyon na pwedeng ituro sa mga bata maliban sa nasusulat. Kaya ang sabi po, mga kapatid, dyan, our churches are dying for the want of teaching on the subject of righteousness by faith in Christ and for kindred truths. Ano po? Sapagkat itong righteousness by faith ay gagabay sa atin upang sundin ang ating Panginoon saan? Ang sabi ni Ellen White sa ibang talata, we should follow Christ in the most holy place. No? Itong righteousness by faith ay gagabayan tayo upang sundan natin ang ating Panginoon sa kabanal-banalang dako. Sapagkat may ginagawa siya doon na napakalaga para sa bawat isa sa atin, mga kaibigan, mga kapatid na po. At totoo na hindi niya tinapos ito doon sa cross. Sapagkat yan po ang pag-aaral natin ngayon. Ang sabi dyan, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith. Sapagkat ito ang totoo. Na sa huling kapanahunan, marami sa atin ang tatalikod at sila ay makikinig sa ano po? Sa mga mapandayang espiritu at tatalikuran nila ang ating pananampalataya. Sabi dyan, giving heed to the seducing spirit and doctrines of the devil. Papakinggan nila ang doktrina ng demonyo, hindi ang doktrina ng Panginoon. The time of this apostasy is here. At ang sabi ni Ellen White, itong pagtalikod ay nandito na. Binanggitan natin ito noong nakaraan, mga kaibigan, mga kapatid. Na may ilan sa atin na ayaw pang tanggapin na may pagtalikod sa ating hanay. Subalit siya mismo ang nagsabi ng pagtalikod ay nandito na. Ang iba sa atin ay tatalikod at nagtalikod na. Ano po? Ang pagtalikod na ito ay nangyari na sa ating kapanahunan, mga kapatid. Every conceivable effort will be made to throw about doubt upon the position that we have occupied for over half a century. Ano po? Isasantabi nila, pagdududahan at hindi natatangkalikin ang katotohanan na pinanghawakan sa loob ng kalahating siglo, sa loob ng 50 anyos, mga kapatid. At ito po ang katotohanan. Kaya tatalakayin natin ang mga bagay na ito. Hindi ito paninira, kundi ito ay paghahayag ng katotohanan upang tayo po ay magkaroon ng liwanag at magkaroon ng malinaw na pagpipili kung saan tayo papanig, mga kapatid. Itong mga bagay na ito ay marahil sa iba hindi ito mahalaga, walang kinalaman sa ating kalagtasan, subalit ito po ay mayroon. Sapagkat ito ang nagtuturo at nagpapakita ng ating pananampalataya. At kung mali ang ating pananaw sa ating pananampalataya, hindi tayo makakarating sa lubusang pagliligtas ng ating Panginoon. Kung ano ang totoo, kung ano ang dapat nating sundin, kung ano ang mahalaga sa ating mga buhay.
Kung kaya itong mga aklat na itong mga kapatid ay hihimayin natin at titingnan natin kung ano ba ang mga inilagay ng kaaway dito upang sirain ang pananampalataya natin, mga kapatid. Sapagkat ito ay tinatawag na controversial books, mga kapatid. Ang sabi nga dyan, the most controversial book in the history of the Seventh-day Adventist Church is the Question on Doctrines, hereafter referred as QD, has been reprinted. Its publication has brought the entire Martin Barnhouse Conference with our leaders in Washington, D.C., and our subsequent doctrinal sellout back into focus. Sapagkat ito ang aklat na ito, mga kapatid, ay pinag-aralan natin sa ating previous study na yung nangyari yung tinatawag na Omega of Apostasy, na po, because of the Evangelical Conference na nangyari kay Walter Martin at kay Barnhouse na ininfluensyahan ang ilan sa atin katulad ni ni Anderson na upang isulat ang aklat na ito, mga kapatid, sa takot na isali tayo sa aklat ni Walter Martin na Kingdom of Cults. Ano po? Titingnan natin. Kaya sabi diyan, therefore, it is urgent that we once again turn our attention to a dark day of our church, which began nearly 50 years ago in the spring of 1955. Advertisement for this new book reprints declare it to be completely new typeset of the new monumental 1957 classic, originally produced by the Ministerial Association of the General Conference. Ano po? Ito mismo ay ginawa ng asosasyon ng mga ministro sa general na komperensya ng ating institusyon. Ano po? Itong aklat na ito. And it is widely acclaimed and distributed in the late 1950s and early 1960s as a forthright answer to questions from evangelicals about key elements of Adventist doctrines. Kaya pinamagatang question on doctrines, answer to the question on doctrines, because these evangelicals have some questions about our doctrines. And this is our answers. But our answers, mga kapatid, yung ating sagot sa kanila ay hindi pagpapakita ng ating pananampalataya, kundi pagsang-ayon sa kanilang gusto mismong marinig sa atin. At yun ang nakakatakot doon. Especially from the mid-1950s onward, two separate trends were at work. One was the growing apostasy in our colleges and universities. Ano? Ito yung apostasy sa 1950s na nangyari. Isa doon yung pagtalikod sa ating mga university because of accreditation, mga kapatid, caused by our slavish diversion to accredited schools, which required our books, instructions, and teachers to conform to worldly standards and doctoral degrees. Sapagkat, mga kapatid, parang isang institution natin ay ma-accredited, ay pumasa sa accreditation, kailangan baguhin natin ang ating mga turo. Yung ating mga tagapagturo ay kailangan mag-upgrade din sila. Subalit, kailangan nilang mag-aral sa sanlibutan. At yung natutunan nila ay dalhin sa atin. At may kasama pa dito, sabi dito, and hiring men and women trained in secular Protestant and Catholic universities. At ang isa pa dito, the other fatal trend began with the Evangelical Conference and the publication on question on doctrines. Ito, mga kapatid, yung isa pang malaking nangyari sa atin in the mid-1950s. Ang pag-uusap ng evangelicals na si Walter Martin at saka si Donald Gray Barnhouse at itong si Leroy Fromm, sila Anderson, at ito ang nangyari, mga kapatid, which emboldened the liberals in our churches to merely openly urge students and church members to accept evangelical concept, error which we today collectively refers to as a new theology. Ano po? Itong mga liberal sa ating denominasyon, pag sinabing liberal, gusto nila na wala silang sinusunod. Malaya na pinilit nila o pinustro nila ng ating mga estudyante at mga miyembro ay tumang-ayon sa konsepto ng evangelicals at tawagin itong new theology. At para maalaman natin, mga kapatid, kung ano ito, new theology, simple lang, mga kapatid. Ang sabi dito, if you want to understand the basic of the new theology in our ranks, it is really quite simple. Kung gusto mong maintindihan, simple lang. Diba? Twist various doctrinal concepts to agree with the premise that it is all right to keep sinning and still go to heaven. Ito, mga kapatid. Yung ating katuruan, yung ating prinsipyo, pilipitin mo lang. At ipalagay mo na pwede tayong magkasala sa kabila ng, kung tayo nagkakasala, pwede pa rin tayong pumasok ng langit. Yun ang new theology. Sapagkat ang turo nila, pwede tayong magkasala at pwede rin tayong pumasok sa langit. Sapagkat pwede tayong magkasala hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, sapagkat babaguhin din tayo. And this is the fatal issue, mga kapatid, sa panahon yun at dinala sa ating kapanahunan. Ano po? Nakakamatay, mapanganib nitong katotohanan ito. At titingnan natin, mga kapatid, sa pagpatuloy kung ano ang mga bagay na patungkol dito
Kaya ang sabi dito, it should be mentioned here that spin-off from the evangelical conferences was the involvement of our leaders in the ecumenical movement. No? Pagkipag-ayon, pagkipagsangguni ng ating mga leader sa evangelical movement. No po? Although the release of Question on Doctrines did not achieve the coveted goal of gaining our acceptance by other denominations, many of our leaders determined to use Vatican II to help us penetrate the council halls of other churches and enter into friendly theological agreements with them. No? Ito ang nakakatakot, yung ecumenism na tinatawag. Yung pagkikisangkot natin, pagkikiayon natin, pagkikisama natin sa ibang denominasyon para pag-usapan ang ating common ground. Pagsang-ayunan na hanggang dito lang tayo pare-parehas. Yun ang dangerous sa atin, mga kapatid. Kaya ang sabi, because of the continued ongoing controversy over the book, Question on Doctrines was permitted to go out of print. But as will be related later in details by 1983, Walter Martin was openly threatening our church leaders that if we did not publish or republish Question on Doctrines or something similar, he would publish a scathing doctrinal attack on our denomination. Sabi dito, mga kapatid. Subalit, alam natin kanina ito ay pinablish. Subalit mayroong mga controversy. At ito ay medyo hindi nagkaroon ng malino na pagtanggap. Ang sabi ni Walter Martin, kung hindi kayo mag-republish nito, kung hindi nyo ito i-republish, ipalabas muli, or magpalabas kayo ng isang bagay na halos kaparehas nito, ay aatakihin ko ang inyong denominasyon. Ipapakalat ko sa buong other denomination ang pagkakamali inyo at sasabihin ko na kayo ay kulto. Binantaan ng ating iglesia, and he said, as denounced as our fanatical cult in 6,000 religious bookstores in America. Sabi niya, magsusulat ako ng aklat na papalabasin ko na ang Seventh-day Adventist ay kulto at papalabasin ko ito sa 6,000 tindahan na mga aklat sa buong Amerika. At ang nangyari, mga kapatid, sabi dito, in 1988, a sequel to Question of Doctrines was released entitled Seventh-day Adventist Belief. Ano po? Kaya dito makikita natin, mga kapatid, sa mga aklat na ito, kung ano ang mga kamalian na ipinasok nila para pagbigyan lamang ang kagustuhan nitong evangelicals na pasinayaan ang kanilang kagustuhan. At dahil dito, sa bantang ito at natakot ang ating mga leader, pinaburan natin ang kanilang kagustuhan at sinira natin mismo ang ating sariling doktrina, mga kapatid. It contained a rehash of most of the doctrinal errors which had been in previous book. Itong Seventh-day Adventist belief, mga kapatid, kung mayroon kayo sa bahay nyo, sundan ninyo ako mamaya. Sapagkat ito ay chinek ko mismo dahil mayroon ako sa aking silid aklatan. Nakita ko na ito ay totoo, mga kapatid. Sundan nyo ako. O kung mayroon kayo ng question on doctrine sa inyong mga bahay, tingnan nyo, i-check nyo ito for yourself. Para makita nyo ang sinasabi kung ito ay mali o gawa-gawa ko lamang, mga kapatid. Sabi dito, Martin's threatened indoneization of us was never printed. We had acceded to demands. Hindi nagsulat si Martin ng kanyang banta. Hindi niya pinakalat ang ating pagkamali sapagkat sumang-ayon tayo sa kanyang kagustuhan, mga kapatid. So, ang sabi dito, as Question on Doctrines was written by Leroy Edwin Fromm, a General Conference researcher. So, Seventh-day Adventist Belief was penned by Norman Galley, a Bible teacher at what is now called Southern Adventist University in Collegedale, Tennessee. So, ang author, mga kapatid, nitong Question on Doctrines ay si Leroy Fromm. Ito namang Adventist Belief ay si Norman Galley. Kapatid. Ang sabi dito, please understand that both books, constitute the only official doctrinal books ever published by our denomination. No other book ever published by our church, including Bible readings, ever received that accolade. Sabi dito, ito ay pinablis mismo o pinalabas, sinulat ng ating denominasyon. Itong mga aklat na ito ay official book natin, mga kapatid. Subalit hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon, hindi ko alam kung alam ba ito ng ating pamunuan ngayon. Marahil wala na rin si Martin at saka si Barnhouse, hindi na rin sila babanta. But still, these books are widely circulated all over the world. At ang marami sa atin ay mayroon ito sa kanilang mga tahanan. At hindi ito nire-recollect ng ating denominasyon para sabihin sa atin na ibalik nyo na yan sapagkat may lason yan at hindi pwedeng pag-aralan. Kung matatandaan natin, mga kapatid, si Ellen White sa ating previous study, yung aklat ni Kellogg na Living Temple, ang sabi niya, dahil may lason yun, bagaman may katotohanan doon, subalit dahil may halong lason na hindi ko man lang binuksan at hindi ko binasa. Because of the danger that is in it. Ito, mga kapatid, marahil may katotohanan din, but may lason the same way with the Living Temple. But many of us are using this as a reference.
Many of our pastors, kung papansinin niyo mga kapatid, sa ating mga media ministry, mayroong mga pastors tayo na yung kanilang slides, tingnan nyo, ang reference na question on doctrines, mga kapatid. They are reading this, and it is very dangerous, mga kapatid. The publication of question on doctrines was delayed over a year because of repeated rejection of it by the review on certain leaders. As Seventh Adventists believe near publication, 75 pages were removed. As a result, there is a mingling of truths which often subtly worded error in both books. This only makes them more dangerous. Bakit naging mapanganib? Sapagkat hinaluan ng mali yung katotohanan na ano pat marami sa atin ang hindi marahil ito mapansin. Kung kaya ito ay naging mapanganib sapagkat ito ang soul strategy ni Satan. To mix truth with error, mga kapatid. Dito siya magaling. At marami sa atin ang nadadayaan because we look at it as truth. Because we never recognize the error part. At akala natin ito ay totoo at kailangan tanggapin sapagkat ito ay publish ng ating denominasyon. Subalit ito, mga kapatid, ang nakakatakot. Ngayon, tingnan natin ang magkaroon tayo ng analysis sa mga doktrina na nilalaman ng maaklat nito para masabi natin na ito ay may halong error. Ano po? Tingnan natin itong katotohanan patungkol sa human nature. Ano ang katotohanan patungkol sa human nature? Sa nature ng Christ. Ito ay pinag-aralan natin sa ating previous study. The human nature of Christ. Ito ang totoo. Sabi dito, when Christ came to earth, He took our fallen human nature. This is the teaching of Hebrews 2:14-8. Christ took the nature of Abraham's descendant, not his ancestors. Sabi niya? Kinuha ni Kristo mismo ang ating natura, ang ating likas. Kinuha niya ang likas ng lahi ni Abraham, hindi ng kanyang mga ninuno. Tinutukoy si Adan at sa Eva bago magkasala. Maliwanag po yan. At ang sabi nito, this is also the teaching of the spirit of prophecy in the search of the spirit of prophecy which is conducted over a decade ago. Ralph Larson found over 2,000 passages clearly supporting this truth about the human nature of Christ. Ito ay sinulat ng malinaw sa espiritu ng propesya at ito ay pinag-aralan na itong si Larson at nakasumpong siya ng 2,000 mga tala na nagpapatunay at sumusuporta sa sulat ni Ellen White at ng Biblia na kinuha mismo ni Kristo ang likas natin na nagkasala, mga kapatid, mga kaibigan. Subalit ang sabi diyan, it is a continual marvel to the present writer that the spirit of prophecy would contain so much accurate statement of the nature of Christ. Yet the controversy over this topic did not begin until decades after her death. Sinuportahan itong katotohanan ito. Subalit itong hidwaan patungkol dito ay lumabas. Sabi dito, hindi nangyari hanggang dekada matapos siyang mamatay. Sino po? Si Ellen White. Namatay siya ng 1915. Decades after, lumabas yung controversy sapagkat wala ng gagabay sa kanila, mga kapatid, at pagkapatunay. Sa sulat ni Ellen White, there are some incontrovertible truths, mga kapatid. Pag sinabing incontrovertible, hindi mo pwedeng salungatin. It is beyond controversy. Hindi pwedeng hanapan ng butas, mga kapatid. At ano ito? Ang sabi ng Desire of Ages, page 49, it would have been an almost infinite humiliation. Malaking pagmamaliit for the Son of God to take man's nature even when Adam stood in his innocence in Eden. No? Malaki ng pagpapakumbaba o malaki ng pagmamaliit kung kinuha ni Kristo yung likas ni Adan bago pa man siya magkasala. No? Kahit pa, sabi dito, ibig sabihin, kahit pa, kung kinuha ni Kristo yung likas ni Adan bago siya magkasala, yun ay pagmamaliit na ng kanyang trono. O pagpapakumbaba na. Subalit higit pa dyan, sapagkat sabi dito, but Jesus accepted humanity when the race had been weakened for 4,000 years of sin. Sabi niya, pagpapakumbaba nga ng malaki yung kinuha niya ni Kristo yung likas ni Adan bago siya magkasala. Subalit mas malala pa dyan sapagkat ang kinuha niya yung likas ni Adan nung siya ay magkasala na at pinahina na ng kasalanan sa loob ng 4,000 taon. Opo? Like every child of Adam, he accepted the results of the working of the great law of heredity. Tandaan po natin ito, ha? Work of heredity. Ibig sabihin,
Minana niya na. Minana sa kanyang pagkatao. Yung namana niya yung kahinaan ng tao nung sila ay magkasala, mga kaibigan, mga kapatid. What these results were shown in the history of earthly ancestor. He came such a heredity to share our sorrows and temptation. Kinuha niya itong lahi na ito. Sabi ng Signs of the Time, December 3, 1902, Satan had pointed to Adam's sin as proof that God's law was unjust and could not be obeyed. Sabi niya, tingnan mo si Adan, nagkasala sapagkat ang iyong kautusan ay hindi patas at walang makakasunod dyan. Sabi niya, in our humanity, Christ was to redeem Adam's failure. Dapat kailangan itong tubusin ni Kristo. Kaya, but when Adam was assailed by the tempter, none of the effects of sin were upon him. Nung tuksen daw si Adan, doon sa hardin ng Eden, wala pa siyang bahid ng kasalanan sa kanya. Subalit, ang sabi dito, he stood in the strength of perfect manhood, possessing the full vigor of mind and body. He was surrounded by the glories of Eden and was in daily communion with heavenly being. It was not thus with Jesus when he entered the wilderness to cope with Satan. Sabi niya, nung tukson si Adan, siya ay sakdal pa ang kanyang pagkatao, walang bahid ng kasalanan, pero hindi yon ang katayuan ni Kristo nung siya'y tuksohin. Ibig sabihin, ang kinuha ni Kristong katayuan, yung katayuan ng tao matapos ng magkasala si Adan. Na pinahinda na ng kasalanan, mga kapatid. For 4,000 years, the race had been decreasing in physical strength, in mental power, and moral worth. And Christ took upon him the infirmities of degenerate humanity. Only thus could be rescue man from the lowest depth of his generation. Sapagkat dito lang tayo maililigtas ng ating Panginoon. Sabi ng Mr. Pages, page 117, many claim that it was impossible for Christ to be overcome by temptation. Then he could not have been placed in Adam's position. He could not have gained the victory that Adam failed to gain. If we have in any sense a more trying conflict than had Christ, then he would be able to succor us. But our Savior took humanity with all its liabilities. Sapagkat kung bibigyan natin siya ng advantage sa atin, at sasabihin natin na kinuha niya yung likas ni Adan bago siya magkasala, hindi siya pwedeng maging tagapagligtas natin, mga kapatid. Kundi sabi niya, kinuha niya dito lahat ng ating liabilities, kahinaan, mga kapatid, upang tayo ay maligtas niya lamang. Ang sabi pa dyan, while retaining his divinity, Christ took for himself the same human nature we have. Sabi dyan, Christ took the same human nature that we have. Pag sinabing the same, parihas, sakto. Kung anong mayroon tayo, mayroon siya. It is not a make-believe thing, mga kapatid, mga kaibigan. Titingnan natin. And in that nature, he relied on his Father for help. He successfully resisted every temptation that Satan could hurl at him. He is our example, and by faith in him, we too are to overcome on every point and be overcomers. Kinuha niya yung ating pagkatao, yun nga lang, ay kumapit siya sa kapangyarihan ng ating Ama. Kung kasi nagtagumpay siya, na kailangan gawin natin. Sabi dito, although he fully took our fallen, sinful nature, not once did he ever yield to temptation or intended a sinful thought, he was a sinless. Mga kapatid. So, bakit gusto itong tanggihan nitong evangelicals at neo-theology? Bakit gusto nilang tanggihan ang katotohanan na kinuha mismo ng ating Panginoon ang likas natin na sakto kung anong mayroon tayo? Bakit kaya, mga kapatid? Ito po ang kadahilanan. Ang sabi diyan, why does the new theology and the evangelical seek to deny this truth? Because they want to theologically excuse the fact that they want to remain in their sins till they die. Sapagkat gusto nilang mag-enjoy pa sa kanilang kasalanan at ayaw nilang magbago. At kung anuman ang kanilang ginagawa ay ipagpatuloy lang nila. Kaya tinatanggihan nila ang katotohanan na kinuha ni Kristo ang ating likas, subalit siya'y nagtagumpay sa kasalanan na dapat nating gayahin. Kaya tinatanggihan nila sapagkat gusto nilang palabasin na hindi natin pwedeng magaya si Kristo na magtagumpay sa kasalanan dahil pwede tayong magkasala hanggang sa tayo'y mamatay at tayo ililigtas pa rin ng ating Panginoon. As they do on several other doctrines, both truth and error are to be found in question on doctrines and Seventh Adventist belief in regard to the human nature which Christ took when He came to this earth. We should protest the inclusion of any errors amid the truth of official Adventist doctrinal books. Sabi niya, totoong may katotohanan pa rin sa mga aklat na ito. Subalit, hindi natin yun pwedeng ipagpasalamat. Sapagkat ang kailangan nating gawin ay magprotesta na sapagkat itong aklat na ito na pinablis mismo ng ating pamunuan ay hinaluan nila nagkasinungalingan, mga kaibigan, mga kapatid.
Ito ang ating dapat protestahan. Bakit nila hinaluan ng kasinungalingan at ng mali ang mga bagay na ito? Tingnan natin mga kapatid kung ano ang ilalaman ng aklat na ito. Ito ay sa page 50 to 65. Question number 6 and 383. Part of question 33 is where you will find the human nature of Christ discussed in the original 1957 edition of Question Doctrines. In the 2003 reprint, those pages are on 49 to 60 and 304 to 305. Here is how Question Doctrines said it. Ito kung ano ang statement ng Question Doctrines patungkol sa human nature. Sabi niya dito, although born in the flesh, He, Christ, was nevertheless God and was exempt from the inherited passion and pollution that corrupt the natural descendants of Adam. He was without sin not only in his outward conduct but in his very nature. Anong sabi ng Question Doctrines? Siya ay yes. Siya ay pinanganak sa laman, subalit siya ay Diyos. At ang sabi nito, subalit siya ay exempted. Siya ay ligtas doon sa minanang kahinaan ng tao. Sabi kanina ng Desire of Ages, He came with such a heredity to share our sorrows and temptation. Minana niya sa atin yung ating liabilities. Pero sabi ng Question Doctrines, hindi niya ito minana. Oh? Sabi pa dyan, but though sinless in his life and his nature, he was nevertheless in all point tempted like as we are, yet without sin. He was the second Adam coming in the likeness of sinful human flesh. Sabi dyan. Only in the likeness, Christian Doctrines declare that Christ only bore in humanity vicariously. Ano po? Kaya sabi niya, tingnan nyo, He was the second Adam, but He took human nature in the likeness only. Kaya ang sabi niya, He took our human nature vicariously. Pag sinabing vicariously, substitute only, imaginative, hindi fully human. Subalit sabi kanina ni Ellen White, He took fully our human nature. Kung ano tayo, ganun din siya. Pero dito sa Question of Doctrine, sabi niya, no, it is not true. He just took vicariously the human nature of ours. Kinatigan nila yung sa Romans 8:3 na God sent His Son in the likeness. But kung titignan natin mga kapatid doon yung Greek word na homoiuma, ang sabi doon, He is made after the likeness or amount almost equal. Walang pagkakaiba, halos. Ngayon sasabihin mo na only imaginative, vicariously, mga kapatid, ito ay ilan pa lamang sa mali ng Question on Doctrines. Sabi dyan, it could hardly be construed. However, from the record, either Isaiah 33:4 or Matthew 8:17, that Jesus was deceased or that He experienced the frailties to which our human nature is heir. But He did bear all this. Could it not be that He bore this vicariously? Sabi niya, tingnan nyo. Si Kristo, hindi siya nagkasakit man lang katulad natin. Kaya, yung human nature na kinuha niya ay substitute lamang. Imaginative, make-believe, ang sabi nila mga kaibigan, mga kapatid. Ano pa? Sabi dyan, this weakness, frailties, infirmities, failings are things which we, with our sinful, fallen nature, have to bear. To us, they are natural, inherent. But when He bore them, He took them as something innately His. But He bore them as our substitute. Mga kapatid. Sabi niya, substitute lamang ng human nature para siya maging tao at matubos niya tayo. Pero hindi niya mismo kinuha kung anong pagkatao mayroon tayo. Sabi ng Question Doctrines, na po mga kapatid, kaya vicariously, not totally human. Sabi dyan, Question Doctrines then reverses itself and declares that Christ did take our humanity but only the sinless part. Binaliktad naman nila. Sabi nila, kinuha ng Panginoon yung likas natin, yun lang, bahagi na hindi nagkasala. Ano po? Ibig sabihin, yung nature na Adam bago nagkasala, mga kaibigan, mga kapatid, ano po? Whatever Jesus took was not His intrinsically or innately. He did not really take any part of human nature. Ano po? He did not any part. Hindi niya lubusang kinuha talaga. He's taking the burdens of our inherited weaknesses and failings even after 4,000 years of accumulated infirmities and degeneracy. So ito mga kapatid, pinapalabas nila na kinuha ni Kristo hindi mismo yung ating likas. Ano po? Taliwas sa sabi kanina na incontrovertible
truth, mga kapatid. Hindi natin pwedeng i-controvert. Sabi dito, did not in the slightest degree taint his human nature. He did take the sinless part of human nature. So, question doctrines then returns to the concept that Christ only bore our humanity in a make-believe manner. Pinaniwala lang tayo. Pinaniwala lang tayo na Diyos, na kinuha ni Kristo yung ating likas, pero substitute lang. Hindi talaga lubusan. Ano po? Hindi talaga lubusan. Substitute lang. Vicariously. Yan ang sabi ng question on doctrines. Ang sabi pa nila, all that Jesus took, all that He bore, whether the burden and penalty of our iniquities or the disease and frailties of our human nature, all was taken and borne vicariously. Paulit-ulit, mga kapatid. Sinasabi nila na only make-believe, substitute only, imaginative, vicariously. Ano po? Kinuha ng Panginoon. Hindi totoo. Hindi lubusang totoo. Sabi dito, from the primary writers of this confusion is begging the question, Christ took our real nature, but in that nature, He never sinned, nor did He becomes sick. Ano po? Ito ay ilan lamang sa mga kamalian ng kanilang sinulat sa aklat na iyon. Ito ay katotohanan na may halong kamalian, mga kapatid. So, tingnan natin, ito ay doon sa question on doctrines. Tingnan natin doon sa sequel ng book na ito, na yung Seventh-day Adventist believe, kung ganito rin ba ang kanilang paniniwala. Ang sabi ng Seventh-day Adventist believe, page 49, Jesus Christ took upon Himself our nature with all the abilities, but He was free from hereditary corruption. Parehas din, mga kapatid. Sabi kanina ng Desire of Ages, kinuha niya, minana niya yung ating liabilities, He inherit it. Pero sabi rin ng Seventh-day Adventist believe, page 49, no. Hindi niya kinuha, hindi niya minana ang ating corruption. Okay? Ang ating mga liabilities. So, according to the statement, Jesus took our hereditary physical weakness, but not our hereditary moral weaknesses. He did not thus fully taken our fallen human nature. Ibig sabihin, itong Seventh-day Adventist believe ay hindi rin naniniwala na kinuha niya mismo ang ating buong likas bilang tao. Opo? Pinapaniwala lang tayo. Ibig sabihin nila, vicariously. Substitute lamang. Ano po? Substitute lamang. Ito ang dalawang posisyon nila. Una, He took the human nature, He took the nature of man in its fallen state. That is, He took our fallen nature bearing the consequence of sin, not its sinfulness. He did not take our fallen nature, He was one with the human except in sin. At ang pangalawa, such contradictory statement in a single sentence are possible because of the highly doctored attention this book received during the editing process. While some were attempting to crowd in error to appease Martin and his evangelicals, others were trying to push the errors out. Yan, mga kapatid. So, ang sabi dito, itong mga kamaliang ito ay sinalin nila para lang magkaroon ng pakikibagay doon sa evangelicals. Ibig sabihin, sabi kanina, itong reformation pag nangyari, it will discard our doctrines. No? Itong reformation na sinasabi ni Ellen White is referring to ecumenical movement. Ecumenism. Pakikipagsang-ayon natin sa ibang mga Protestant para maghanap ng common ground na dapat pare-parehas tayo. At dahil tayo ay peculiar people, mayroon tayong peculiar doctrines, hindi tayo pwedeng makisama sa kanila. Kaya para tayo matanggap nila, ay kailangang isuko natin ang ating mga doktrina. At ito, mga kapatid, ang ilan diyan. Isinuko nila ang ating doktrina para lamang tayo ay matanggap nila dito sa pamunan ito. Dito sa Reformation, itong ecumenical. Pangalawa, mga kapatid, pangalawang kamalian na hinaluan nila o pangalawang doktrina na hinaluan nila ng kamalian. Kanina nakita natin na minali nila yung likas ng ating Panginoon. Na ito ay taliwas doon sa sinulat ni Ellen White sa Desire of Ages mismo, na incontrovertible. Pangalawa, tingnan natin, mga kapatid, ang pangalawang doktrina that is about the atonement o pagtubos ng ating Panginoon. Ang sabi dito, the atonement is finished at the cross is the teaching of those chapters and question on doctrines which deal with the atonement. Ano po? Ang sabi diyan, sa question on doctrines, ang turo nila, itong pagtubos ng ating Panginoon ay tinapos na doon sa cross. Ano po? Excuse me.
Sabi diyan, keep in mind that when the atonement is finished, our salvation is completed. Po? Tandaan natin na pag tinapos na ang pagtubos, ang ating kaligtasan ay tapos na rin. Kung kaya, all that comes after Calvary, according to the modern Protestant view, is merely our acceptance of the salvation completed there. Ibig sabihin, tinapos na ni Kristo yung pagliligtas natin sa cross. Kung ano man ang ginagawa niya ngayon sa langit, benepisyo na lang yon ng ating kaligtasan. Tingnan natin mga kapatid. Only believe you are saved is their cry. Clearly, the doctrine of a finished atonement at the cross is diametrically opposed to the Bible teaching that mankind must obey the law of God. Ano ang panawagan nila? Manampalataya ka lang. Kaya kung papansinin niyo mga kapatid ngayon, marami tayo mga pastor sa ating denominasyon. Meron pa nga sa media ministry. Ang sabi niya, manampalataya ka lang, wala kang gagawin. Wala kang gagawin. Sapagkat tinapos na ni Kristo yung pagliligtas natin doon sa cross. Ano po? Kaya itong isa nating pastor, hindi ko nabanggitin, ang kanyang turo ay laging papunta doon sa cross. Sabi niya, gusto ni Ellen White na ay gusto ni Satanas na ituro natin yung health reform. Gusto ni Satanas na ituro natin yung sanctuary. Hindi. Ang gusto ng Diyos, ituro natin yung cross. Sabi niya, mga kaibigan, mga kapatid, very dangerous teaching. Sapagkat this is their cry, mga kapatid. Ang sabi, ito ay salungat sa turo ng banal na kasulatan na kailangan nating sundin ang kautusan ng ating Panginoon. Sabi diyan, the truth is that if we will not actively cooperate in trustful day-by-day reliance on Christ with God in His work for our salvation, we will not be saved. Ano po? Ang totoo, kapag hindi tayo nakisangkot sa Panginoon sa araw-araw upang sundin natin ang kanyang kalooban, hindi tayo maliligtas. Pero sa kanila, hindi na natin kailangang sumunod. Manampalataya ka lang sapagkat tinapos na ni Kristo ang ating kaligtasan doon sa cross. It is finished, mga kapatid. Very dangerous. Tingnan natin kung paano ito hinimay, itong question on doctrines. Sabi diyan, most decidedly, the all-sufficient atoning sacrifice of Jesus our Lord was offered and completed on the cross of Calvary. This was done for all mankind. Ito po ay nasa Question Doctrines page 350. Ano po ang sabi nila? Yung sufficient, sapat na pagtubos ng Panginoon ay tinapos na doon sa cross ng Kalbaryo. Ginawa niya ito para sa sangkatauhan. Tapos na. Wala na tayong dapat pang ipag-alala. Opo? Originally, the word was atonement, but editors changed it to atoning sacrifice. Nowhere in Question on Doctrines will you find the word atonement. Sabi niya, wala sa aklat ng Question on Doctrines ang makikita mo na atonement. Pagtubos. Sa sulat ni Ellen White at ang Biblia, atonement ay maliwanag. Pero sa kanila, wala. The phrase Day of Atonement is mentioned a couple times, but it is repeatedly stated to mean judgment, not atonement. Pag-aaral natin sa susunod mga kapatid na pag-aaral natin sa ikalawang bahagi nito. Ito ay part 1 pa lamang. Sapagkat ang sabi niya, ang sabi ni Mrs. White, atonement is happening on the most holy place. Ano po? Yung pagtubos niya ay nangyayari pa doon sa most holy place. Katulad ng Israel. Kailan nangyayari yung Day of Atonement? On the 10th day of the 7th month. Leviticus 16. Ano po? At yung pare ay pumapasok sa most holy place. Di po ba? Hindi doon sa cross. Kung ito ang ating susundan mga kapatid, that Day of Atonement was finished on the cross. Tinapos na yung ating kaligtasan, totoo nga na, wala na tayong dapat pang gawin ngayon na pagsunod. Maniwala ka na lamang. Subalit mga kapatid, this is in opposed to the doctrines of the Bible. Basahin niyo po yung Leviticus 16:16-33. Day of Atonement. Because it happens in the most holy place. Mga kapatid, not on the cross. Maliwanag po yan. Sabi nito, we believe that the atonement provides an all-sufficient, perfect substitutionary sacrifice for sin, which completely satisfies the justice of God and fulfills every requirement for salvation. Ano man yung hinihingi ng kaligtasan, katulad ng repentance, sacrifice, obedience, tinapos na ng Panginoon doon sa cross. Ang sabi ng Question on Doctrines, page 352, 353. Mga kapatid. Ito.
When therefore one hears an Adventist say or reads an Adventist literature, even in the writings of Ellen White, that Christ is making atonement now, it should be understood that we mean simply that Christ is now making application of the benefits of the sacrificial atonement He made on the cross. Ang sabi nila? Kaya sa oras na makakarinig daw ang bawat Adventist na patungkol sa surat ni Ellen White na may kinalaman sa atonement o pagtubos, doon sa langit, ang sabi nito, tandaan nyo na ito ay benepisyo na lamang ng pagliligtas na tinapos niya doon sa cross. Kaya nakita niyo po mga kapatid, they are teaching us not to obey. Subalit sa previous study natin mga kapatid, especially doon sa pamagat ay victory over sin. Kailangan na magkaroon tayo ng pagtatagumpay sa kasalanan bago ang Sunday law. Pero dito, hindi natin yan kailangan. Yung victory over sin, hindi natin yan kailangan. Sapagkat tapos na ang ating kaligtasan. Paniwalaan mo na lamang yung sacrificial effort ng ating Panginoon and you will be saved. Therefore, sabi kanina, ang kanilang notion, you can sin, and still, you can be saved. Pwede kang magkasala at pwede ka ring maligtas. Sabi dyan, the sacrifice on Calvary was completely efficacious. It provides complete atonement for all mankind. Tinapos na doon sa cross. Ano po? Excuse me mga kapatid, napagkakatin ng aking ilong. Sabi dito mga kapatid, tinapos na doon sa cross ang pagtubos ng ating Panginoon. Wala ka nang dapat ipag-alala. Itong ginagawa niya yun sa langit. Sabi dito, Jesus our surety entered the holy places and appeared in the presence of God for us. But it was not that the hope of obtaining something for us at the time or at some future time. No, He had already obtained it for us on the cross. Sabi niya, kung papasin niyo mga kapatid itong isa pa, nung umakyat daw si Kristo sa holy places, ibig sabihin, yung holy place at most holy place sa langit ay isa lang. Isa lang. At ang sabi niya, sabi ng author ng Question of Doctrines, hindi para gumawa siya ng something for us. No. Tinapos niya na ito doon sa cross. Benepisyo na lamang ito, mga kapatid. Benepisyo na lamang ito. This is always in the sense that Christ's death on the Calvary was the only atonement. Ano po? Ano dito? While its benefits were merely applied hereafter to humanity from His ministry in the sanctuary in heaven. Read through this section, you will repeatedly find the phrases sacrificial atonement and completed atonement as that which Christ did on Calvary, and benefits on the finished atonement refers to what He does in heaven hereafter. But what is the benefit? Only forgiveness. Kapatid? Only forgiveness. Sa cross, ang tinapos ng Panginoon, yung pagpapatawad sa atin. Sa langit, ang tinatapos niya, yung tinatawag na blotting out. Oh? Kung doon lang tayo magbabase sa forgiveness, forgiveness is only the covering of our sin. But the atonement that Christ is doing in heaven is the complete wiping out of our sins. The blotting out. At yun ang wala sa kanila mga kapatid. Wala sa kanila. Kaya itong mga kapatid ay malaking kamalian para sirain ang ating doktrina. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan sa Acts, repent and be converted, that your sins be blotted out upon the refreshing. Upon the refreshing. Sapagkat buburahin ng Panginoon ang ating kasalanan bago mahulog ang huling ulan. Buburahin. But this truth, mga kapatid, ang sabi ito, the benefits, yung ginagawa is only forgiveness, mga kapatid. Papatawanin lang tayo, pero hindi buburahin ang ating kasalanan. And it is very dangerous. And Question on Doctrines, page 381, From did not give the correct translation of Hageya. Pansin natin ito mga kapatid. This Question on Doctrines footnote on page 381 says, the Greek word here translated as holy place is Hageya, and it is the plural form. A correct translation would be the holies or the holy places in Hebrews 9:24. Those who have read the present author's book, Biblical Defense, know that Hebrews 9:1-3 explains the correct translation of Hageya. And at His ascension, Jesus entered the first apartment of heavenly sanctuary. Yun mga kapatid. Ang sabi ng banal na kasulatan, yung sa Hebrews 9,
yung tamang translation ng Hagaya, umakyat si Jesus sa langit, pumasok muna siya ng holy place. First apartment, mga kapatid. Because, 1844, lamang siya lumipat ng most holy place. Kaya dito mga kapatid, kay From, kung saan siya nagsulat ng Question on Doctrines, ang sabi niya, nang umakyat si Jesus sa langit, He went to the holy places. Sapagkat sa kanya, yung holy place at saka most holy place ay isa lang. Ano po? Kaya wala sa kanyang most holy place. Walang atonement na nangyayari doon, mga kapatid. Ito ang malaking kamalian. Ano po? So ito, it will sense that From was trying to mollify the evangelicals who believed that Christ entered the most holy place in AD 31, not the first apartment. Ito ang turo ng evangelicals. So sabi pa rito, Question on Doctrines, page 341, also translates the Hebrew word for atonement, kapar, and kippur, as meaning to cover. But this interpretation means that the atonement only covers our sins instead of getting rid of them. Opo? The correct Hebrew meaning of kapar is to wipe. Kaya, ang focus nila ay forgiveness only. Sapagkat yung kapar and kippur na Hebrew, ang translation ni Leroy From ay to cover. Forgiveness. Subalit ang totoo nito sa Genesis 6:14 is to wipe. Kaya nga yung blotting out, mga kapatid, pagbura lahat ng kasalanan natin upang walang matira. Sapagkat pag tinagpan lamang, nandun pa rin ang ating kasalanan. So ito yung mga kamalian na gusto nilang i-instill sa isipan ng tao. And many are being deceived by this. Sabi dito, mga kapatid, ano po? The 1988 doctrinal sequel is the Adventist belief presents the same fundamental errors. The atonement was finished on the cross. Sabi dito, yung aklat na Seventh-day Adventist believe, ganoon din ang turo. Buksan niyo po ang aklat. Seventh-day Adventist believe, page 94. Ito ang sabi. Christ, serving as the surety meant that if the human race would fall into sin, He would bear their punishment. He would make the atonement for their sin. At the cross, Jesus fulfilled His pledge to be humanity's surety in the covenant. His cry, "It is finished," marked the completion of His mission. Nakita niyo, mga kapatid? Yung error na pinaghalo sa truth? Yes, it is true. That completion of His mission. Pero yung mission niya ay tubusin tayo doon lamang sa penalty ng kasalanan. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid, ang pagliligtas ng Panginoon ay 3 parts. Justification, sanctification, and glorification. Sapagkat ang kasalanan ay 3 bahagi din. Kailangan tayo iligtas sa penalty of sin, yun yung sa cross. Reigning power of sin, yun ang sanctification ngayon. Yun ang atonement niya. And the remaining presence of sin, yun yung glorification. Cross, but it is finished on the cross. Okay? Sabi pa dyan, the atonement or reconciliation was completed on the cross, sabi ng Adventist belief. As foreshadowed by the sacrifices, and the penitent believer can trust in His finished work of our Lord. Ibig sabihin, pwede tayong magkumpensa at maniwala ng lubusan na tayo ay ligtas na doon sa cross. Opo? Kaya ang sabi ng ibang tagapagturo, naalala ko nung nakaraang Sabado simba kami, ang sabi nung nag-sermon, hindi tayo nakikipaglaban upang tayo magtagumpay. Nakikipaglaban tayo dahil natutuwa tayo na si Kristo ay nagtagumpay na doon sa cross. Ibig sabihin, tapos na. Pero ngayon, mga kapatid, tayo ay nagkipaglaban pa. Ano po? Nagkipaglaban pa. Yun ang sabi niya. Hango dito sa katotohanan ito. Sabi dito, the reader is encouraged to believe that forgiveness of our past sins and the clothing in the righteousness of Christ by His heavenly mediation without reference to any need on our part to obey God is all that is necessary to ensure that Christ's finished atonement on the cross will open heaven gate for us. Apo? So, pag binasa mo itong Seventh-day Adventist belief sa bahaging ito, page 315, ikaw ay mapapaisip na yung inyo palang nakaraang kasalanan at yung righteousness of Christ na kailangang ibalot sa iyo ay pwede mong matanggap ngayon dahil tinapos na ito ni Kristo doon sa cross. At wala nang requirement sa lugar mo upang ikaw ay sumunod. Hindi na.
Hindi mo na kailangang sumunod para mabalutan ka ng katuwiran ng Panginoon. Hindi na. Dahil tinapos yun na ito sa cross. Manampalataya ka lang sa Kanya, yung Kanyang katuwiran ay ibabalot na sa iyo. Kung kanyang sabi dito, pag yun ang paniniwala mo, kahit may kasalanan ka, kahit hindi ka sumunod ngayon, the gates of heaven will open to accept you. Mga kapatid, that is the danger of this teaching. The mediatorial ministry of the resurrected Christ as the twofold objective of forgiving and clothing, the application of His death and His life to our life, and our standing before God's Calvary, it is finished to mark the completion of perfect life and perfect sacrifice. Sinners need both. So ito ang kailangan natin, yung completion ng buhay ni Kristo at kanyang sakripisyo at tinapos na sa cross. Seventh-day Adventist Believe, page 114. Some may say that everything is all right, both possession are in the book, but the fact remains that in this official Adventist doctrinal book, the error is there, and predominantly so. The spirit of prophecy tells us that Satan works most effectively when he can mingle truth with error. Sabi ng iba, sabi ng isang nakausap kong pastor natin, professor pa siya, professor ng Ayas. Ano po? Hindi ko sabihin ng pangalan, pero professor ng Ayas. Nakachat ko minsan siya, no? Ako ay nasa Thailand pa. Sabi ko, pastor, di ba, delikadong gamitin itong question on doctrine sapagkat itong reference niya, sapagkat this book has a mingle with truth and error. Sabi niya sa akin, sino may sabi? Depende ya. Ibig sabihin, dito, some may say, everything is all right. Everything is all right. You can use it. You know? You can use it. And that is the dangerous side of it. Sabi dito, the sleeping giant in both doctrinal books is that lack of any necessity for active obedience on the part of the Christian. No? Dito sa dalawang aklat na ito, question on doctrines and Seventh-day Adventist belief. Marahil magtataka ka, bakit? Fundamental beliefs natin yan. Yan ang paniniwala natin. Pero ang sabi dito, it kulang ng pangangailangan sa bahagi natin na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yung perfection of character, hindi natin kailangan yan. Kapag pagganiwala lang tayo doon sa notion na tinapusan ni Kristo yung kaligtasan natin sa cross. Sapat na. Sapat na tayo'y balutan ng katuwiran ng ating Panginoon. Sabi dyan, in the late 1950s, Emil Andresen was deeply concerned and rightly so about the fact that question and doctrines ended the atonement process on the cross. According to question and doctrines, no atonement was made in heaven. And even the Day of Atonement of Leviticus 16 was said to be only concerned with judgment, not atonement. Sabi ng question and doctrines. Yung sa Leviticus 16 na atonement, hindi yun para linisin tayo at para i-blot out ang ating kasalanan. Tingnan natin mamaya kung ano pa ang malalim na implikasyon nito. Pero sabi niya dito, ito ay may kinalaman lang sa paghuhukom. At mamaya ay sa susunod nating pag-aaral, titingnan natin kung sino lang ang huhukuman dito sa Day of Atonement. Sino ang hinuhukuman dito? No. In contrast, George Knight, in his notes in the reprinted Question on Doctrines, repeatedly declares that Question on Doctrines teaches our correct position on the atonement. He says that Question Doctrine says that benefits of the atonement made on Calvary were applied later. Therefore, the entirety of our atonement message is properly stated in the book. Sabi ni George Knight, hindi. Tama itong aklat na Question on Doctrines pagdating dito. Sabi ni Emil Andresen, ito'y mali. Alam niyo po anong nangyari? Itong si Emil Andresen, dahil tinuligsa niya ang kamalian, tinanggalan siya ng credentials. Kaya alam niyo po, ito ang sabi ko, tinatanong ko. Bakit marami sa ating pastor ang marahil nakakaalam nito? Ang sabi kanina, huwag nating pasalamatan na may katotohanan din na aklat na ito. Kundi magprotesta tayo dahil bakit hinaluan ito ng kamalian. Pero ilan sa atin ang naringgan nyo na nagprotesta sa aklat na ito? Bakit? Sapagkat takot sila na magaya dito kay M.L. Andresen. Nagprotesta, tinanggalan ng credential pagkapastor at tinanggalan ng trabaho at retirement hanggang mamatay. Marami sa atin mga kapatid, marahil, alam ito, pero hindi nagpuprotesta. Bakit? Ang sabi dyan, but the time bomb in the atonement chapters involve the lack of required obedience. Yun mga kapatid. Walang obedience. If you will very carefully read page, tandaan niyo po ito, 341 to 364, 369 to 390,
in the original 1957. Sabi dito, 271, 290, 295, 2003 edition, you will come up an astounding fact. Nearly every fact about the heavenly sanctuary was given in chapter 23, 24, and 28. The great controversy is totally missing from question on doctrines. That is because those details directly lead to enabled obedience on our part. Ano po mga kapatid? Yung chapter 23, 24, and 28 ng Great Controversy. Page 409, 432, 479, 491 ay tinanggal nila sa Question on Doctrines sapagkat sa mga pahinang ito ay sinasabi ni Ellen White na kailangan natin sa tulong ng biyaya ng Panginoon na panlabanan ng ating sarili at tayo ay sumunod sa kalooban ng Panginoon upang tayo magtagumpay sa kasalanan upang tayo ay maligtas. Ito ay inalis nila sa mga aklat na ito, mga kapatid. Yun ang nakakalungkot. Sabi dito, read those Question on Doctrine section on the atonement in sanctuary again. In the Evangelicals New Theology will begin to draw down to you. There is nothing in this book about the power to obey being provided by Jesus to His followers. It is all forgiveness, forgiveness, forgiveness. This is the heart of our current New Theology. Oh, ito ang kanilang notion. Pinapatawad tayo ng Panginoon. Pinapatawad tayo. Kaya, alam niyo po mga kapatid, kung papansin ninyo sa ating mga iglesia, marami sa ating nakapagturo ngayon, ang focus ay pinapatawad ng Panginoon. Smooth things. Pero ang sabi ng Isaiah 30, basahin niyo po. Isaiah 30, buong chapter. Ang sabi doon, it is a rebellious people na magsabi sa kanilang seer, preach us smooth things. Sabihin mo sa amin yung gusto lang naming marinig, hindi yung gusto mong sabihin. Hindi yung gustong sabihin ng Panginoon. Yun ay tanda ng rebuilding tao. Kapatid. Ngayon, marami sa atin, pag nagsimba, natutuwa na malaman nila na sila ay pinapatawad ng Panginoon. Paglabas, magaan sa kalooban. Subalit, hindi nila narinig na kailangan nilang iwaksi ang kasalanan, magtagumpay dito at sumunod sa ating Panginoon mismo. It is a sign of a rebellious people. Ang sabi dyan, the Evangelicals Conference in the resultant book, Question on Doctrines, was one of the two primary channels where our present doctrinal apostasy originated. Question on Doctrines emboldened liberals in our denomination to begin preaching salvation regardless of conduct. So marami sa atin mga kapatid ngayon, sabi ko nga, nagsisermon na tungkol sa kaligtasan doon sa cross, pero hindi tinuturuan ng bayan ng Diyos na mamuhay na hindi na nagkakasala dahil bilang paghahanda sa panahon na umalis ang ating tagapamagitan sa most holy place at wala nang magpapatawad sa atin. Yun nakakalungkot. So if we will believe in this, it is very dangerous that we will not come up to the reality of the truth about salvation. Mga kapatid, sabi ko kanina, this is just to give us the wider options sapagkat kailangan nating pumili at ang ating pagpipili ang magsasabi ng ating destinasyon. Whether we will receive the mark of the beast or we will receive the seal of the living. Aming Panginoon, sa muli po maraming salamat sapagkat minsan pang binuksan sa amin ang katotohanan, ang mga pagliligtas nyo, ang inyong pag-ibig upang dalhin kami sa pagkaalam, liwanag, na sa mga bagay na ito ay mayroong kamalian na dapat kami mag-ingat. O, masigit pa bang Panginoon, na wag na lang namin itong gamitin o Diyos, kundi manampalataya kami sa inyo kasama ng pagsunod, pagbukas ng iyong banal na kasulatan at ang espiritu ng propesya. Pagpalaan kayo Panginoon upang kami po ay patuloy na lumakad sa tunay na daan ng kaligtasan. Maraming salamat sa pagdingin at patugon sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So minsan pa mga kaibigan, mga kapatid, salamat po sa patuloy na tumututok at sumusubaybay ng ating programa. Tayo po ay patuloy na makisama, makisangkot, mag-aral upang tayo po ay patuloy na lumakad sa tunay na daan ng kaligtasan. Ating patuloy na pasalamatan ng ating kasama sa technical side, si Brother Jared, at ang pagkapala ng langit ang patuloy na sumaatin.